Oras na para sa maiinit na balita. Kabintana na yan sa Water cannon sa Coast Guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Nasawi ang dalawang trabahador matapos gumuho ang isang hinuhukay na bahagi ng kalsada sa Las Piñas. Tatlo naman sa mga natrap ang nakaligtas. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Magdamag na tinutukan ng mga otoridad ang kalyeng ito sa Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas. Nakakordon ng lugar at natatakpan ng itim na tela. May mga kawani ng Bureau of Fire Protection, Las Piñas Police at Disaster and Risk Reduction Management Office ng lungsod. Itong backhoe na ito ay ipinasok dito pasado alas 2 na madaling araw, malapit sa hukay kung saan nangyari yung insidente. Magdamag na patuloy yung operasyon dito. Nakikita ninyo sa ating likuran may mga naglalakihang mga equipment at ugong na makinarya. Sa bahaging ito naman makikita rito yung detalye ng proyekto pero ito ay tinakpan ng mga personnel na nandito. Ayon sa Maynila, nagkaroon ng aksidente sa kanilang project site sa Pamplona Park Subdivision. Batay sa investigasyon ng Las Piñas City Police, biglang nag-collapse ang hinuhukay na bahagi ng kalsada. Bali, pailalim po, almost 18 meters po yung lalim nung kanilang hinukay. When suddenly, nag-collapse po ito and then natrap po ang 5 tao sa ilalim po nung hinuhukay po nila. 3 sa 5 na trap ang nakaligtas. Isa sa kanila ang dinala sa ospital para gamutin. 2 naman ang kinumpirma ng Maynila at ng pulisya na nasawi. Dumating ang ilang kaanak ng 2 na-trap na mga trabahador. Nagpa-unlock sila ng panayam pero humiling din na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Kung hindi ko pa inopen yung account ng asawa ko, hindi ko malalaman. Na ibig sabihin, sinasagip na siya sa ilalim, may nangyayari na. Ang tanong ko, nasa ng safety? Nasa ng safety nila kung tutuusin? Oo, sabihin na nating linggo. Pero kung trabaho na ganyan at lalo na company o lalo na asa ng safety nila? Nakikiramay daw ang Maynilad sa pamilya ng mga nasawi at magbibigay raw ng ayuda. Itinigil daw muna ang trabaho sa site at nakikipagtulungan daw sila sa investigasyon ng mga otoridad. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, mataas po ang tsansang maging bagyo ng bagong low pressure area malapit sa Mindanao. Namataan po yan ng Pag-asa halos 400 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. Sa latest forecast ng ahensya, posibleng tawirin ng LPA ang Southern Luzon, Visayas area sa mga susunod na oras. Sa darating na Miyerkules, posibleng nasa West Philippine Sea na ito at maging tropical depression. Sa ngayon, magpapaulan na ang LPA sa Visayas, Caraga Region, Bicol at ilan pang lugar sa Southern Luzon. Hanging habagat naman na makakaapekto sa ilang bahagi ng Mimaropa Region, habang tayo rito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay mas makakaasa ng maayos na panahon pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm lalo mamayang hapon o gabi. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Makati, Mandaluyong, Pasay, Pateros, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Taguig. May kaparehong babala rin po sa ilang panig ng Laguna, Batangas, Cavite, Bataan, Quezon Province at Zambales. Ito ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Apat ang patay sa umunang engkwentro sa Arayat, Pampanga. Ayon sa pulisya, rumisponde sila sa ulat na may armadong grupo na nagpapaputok umano ng mga baril. Nang puntahan, sinalubong umano sila ng pamamaril ng grupo kaya gumanti sila. Tinamaan ang 4 na lalaki na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya, 5 sari-saring baril at 1 granada ang na-recover nila sa pinangyarihan ng umano'y engkwentro. Sa panayam ng GMA News sa anak ng isa sa mga nasawi, pinabulaanan niyang nagpaputok ng baril ang kanyang ama, tiyuhin at 2 kaibigan. Kumakain lamang umano ang 4 ng puntahan ng pulisya. Tumangging magkomento riyan ng Arayat Police. Sa San Manuel, Pangasinan, sugatan ng 3 magkakaanak, kabilang ang isang minor de edad sa pananaksak ng isa pa nilang kaanak. Ayon sa pulisya, nagtalo ang suspect at isa sa mga biktima na parehong nakainom ng alak. Bigla umanong bumunot ng patalim ang suspect at inundayan ang biktima. Nang umawat ang 2 kanilang kaanak, nasaksak din sila ng suspect. Nagpapagaling pa ang mga biktima sa ospital habang nasa kustodiya ng San Manuel Police ang suspect. Wala siyang pahayag.
Suspendido ang klase sa isang paaralan sa Batangas City dahil sa natanggap nitong banta ng pamamaril. Ayon sa Batangas Component City Police Station, sa social media page ng paaralan idinaan ang pagbabanta ng isang dummy account. Target daw ng nagbanta ang high school students ng paaralan. Sa inspeksyon ng mga pulis, wala naman daw silang nakitang banta ng pananaksak o pamamaril. Patuloy silang nagbabantay roon. Humihingi na raw sila ng tulong sa Cybercrime Division para matukoy kung sino ang nagpadala ng banta. Kukonsultahin daw ng impeachment court ang House Prosecution Panel at defense team ni Vice President Sara Duterte para mapaikli pa ang impeachment trial. Sa ngayon kasi, posibleng umabot daw ang paglilitis ng 7 hanggang 8 buwan. Ayon kay Senate President Win Gatchalian. Balitang hatid ni Von Aquino. Wala nang atrasa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na Lunes, July 6. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, maglalabas sila ng pre-trial order kaugnay sa pre-trial conference. Magsasagawa sila ng dry run ng paglilitis at ng latag ng seguridad. Naghahanda rin siya sakaling siya ang maging presiding officer. Mga 4 na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution. At of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw ko na pinapanood rin yung Corona trial noong 2012. Pero gaano kaya katagal nila inaasahan ang impeachment trial? Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Ayon kay Gatchalian, sasagasa rin kasi sa trial ang pagtalakay sa 2027 national budget. Kukonsultahin nila ang prosecution at defense team kung paano mapaiikli ang trial. Kung mayroon pang mga, let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o paiksiyan na lang yung bilang ng testigo, hingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng depensa kaugnay sa pahayag ni Gatchalian. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Poa na humiling sila ng at least 30 trial days, pero naniniwala rin siyang masyadong maiksi ang 3 buwan para sa paglilitis. Ayon sa House Prosecution Panel, maaari pang mabawasan ng 62 days na hiniling nila sa impeachment court para makapagpresenta ng ebidensya. Kasi ito po binase po namin sa number ng witnesses na meron po kami. Pero may pagkakataon po kasi na halimbawa isang araw, 2 o 3 testigo ang maipepresenta namin. So mapabawasan din po yan. Pwede rin anyang mapaikli pa ang proseso kung iwe-waive nila ang pagpresenta ng mga ebidensya sa iba pang articles of impeachment. Patuloy daw na naghahanda ang House prosecutors anuman ang trial schedule na ilabas ng impeachment court. The House prosecution team will not only abide by the ruling of the court but will also be ready with the presentation of the evidence that would commensurate the number of days, trial days, which the court will decide on. Paano rin kung sa kasagsagan ng paglilitis, dumalo si Senador Jinggoy Estrada na binubuno ngayon ang 90-day preventive suspension dahil sa kasong plunder at graft. At si Senador Bato de la Rosa na hindi na nagpakita sa publiko mula nang umalis sa Senado noong May 14 at hindi nakapanumpa sa pag-convene ng impeachment court noong May 18. Yung mga ganyan ay titignan na lang natin kung mangyayari yun o hindi. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News. Lagi kayo nakakabalo rin. Ngayon lang ako pumarada dito. Ay, siguro yung dati kasama mo. Malis ka na! O di alis sir, wala namang problema. Pero bakit sir, bakit sir may dala ko yung baril? Mainit ang ulo ko doon. General ako, ha? Nagkaalitan ang 2 lalaking yan dahil sa pag-park umano ng motorista sa harap ng bahay ng isang nagpakilalang general sa Mandaluyong. Ang lalaking may bitbit na baril, kinwelyuhan at sinakta ng motorista. Umalis kalauna ng driver. Ayon sa Mandaluyong City Police Station, iniimbestigahan na nila ang pagkakakilanlan ng 2 lalaki. Nire-review na rin daw nila ang video at inaalam kung legal o may lisensya ba ang ginamit na baril sa insidente. Hulikam din sa Rodriguez Rizal ang pagtangay sa isang nakaparadang motorsiklo. Tinutugis pa ang 2 suspect. Balitang hatid ni EJ Gomez.
Kuha ang CCTV na yan sa Eastwood Drive, Barangay San Isidro Rodriguez Rizal, pasado alas 8 kagabi. Isang motorsiklo ang lumabas mula sa mga nakaparadang motor sa gilid ng kalsada. Kasunod nito ang isa pang motorsiklo na tila itinutulak. Ang itinutulak na motor, ninakaw pala. Pagmamay-ari ito ng 24 anyos na si Armando. Kumain lang daw sila sa isang restaurant nang mangyari ang insidente. Nakita ko na lang, wala na yung motor ko. As in, paglabas ko ng kainan. Sa isang private residence daw siya nakakuha ng CCTV kung saan nakita ang pagtangay sa kanyang motorsiklo ng dalawang naka-helmet. Nung nakuha sila ng tiyempo, walang nakatingin sa kanila. Tsaka yun na, bigla na lang sinakain yung motor ko kahit nakalak. Ang gagaling nga nila kasi, yun kinalikot mismo nila, talagang nagulat ako kasi nakalak. Imposible mapaandar yun eh. Umandar pa po, tapos yun na, namatay yung motor. And then siguro sa nung kumuha ng motor, tinulak muna yung motor. Sa kuha ng mga CCTV sa ilang kalsada ng Barangay San Isidro, nakita ang mga tumangay sa motor. Minaneho ng rider na nakasuot ng light-colored long sleeves at pulang helmet ang motorsiklo. Kasunod daw niya ang kasabwat na nakaitim na jacket at nakasuot ng puting helmet. Inireport na ni Armando ang insidente sa mga otoridad. Sa mga nagnakaw, sumuko po sila na panagutan nila yung ginawa nilang pagnanakaw. Patuloy ang backtracking ng pulisya para matunton ang mga tumangay sa motorsiklo. Posible silang maharap sa reklamong theft at paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Nagsimula ng ayusin ang San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nangyari ang pamamaril ng dalawang estudyante noong June 22. Kabingang sa inaayos ang bakod ng paaralan, natataasan na ayon sa City Engineering Office. Pipinturahan din daw ang mga silid-aralan at gusali at magdaragdag ng CCTV camera sa eskwelahan. Bahagi raw ito ng kanilang paghahanda para makabalik na ang face-to-face classes doon. Nagpahayag naman ang ilang magulang na gusto nilang ilipat ng paaralan ang kanilang mga anak kasunod ng insidente. Ayon sa DepEd Tacloban City Division, karapatan daw ito ng mga magulang pero tiniyak nilang ligtas na ang paaralan. Nananawagan naman ang mga magulang ni Ayes and Nicole Dazo, isa sa mga nasawi sa pamamaril, na dapat makulong ang 14 na taong gulang na isa sa dalawang estudyanteng namaril. Hindi raw kasi katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na may hawak ngayon sa minor de edad na hindi sila nagbibigay ng special treatment sa dalawang estudyanteng namaril. Monday latest! Isa na namang fitness milestone ang na-achieve ni pambansang Ginoo David Licauco. Natapos ni David ang isang global fitness competition sa leg nito sa Jakarta, Indonesia in just 1 hour, 7 minutes and 38 seconds. Yan ang pinakamabilis na record ng isang Filipino participant across all age groups. Ito rin daw ang new best personal record ni David. Out of over 1,000 participants, nasa rank 28 overall si David sa Men's Open Division. Rank 9 naman siya sa Men's 30 to 34 Division. Combination ng running at functional workout stations ang indoor fitness competition na sinalihan ni David. Arestado sa Quezon City ang isang babae matapos niya magpanggap na social worker at mang-scam ng isang senior citizen mula sa Bacoor, Cavite. Ang modus, alamin sa mainit na balitang hatid ni Gabriel Gonzalez para wag maging biktima. Kulungan ng bagsak ng babaeng ito matapos tumangay sa isang senior citizen na taga Bacoor, Cavite ng mahigit 139,000 pesos na pampaopera sana sa asawang na stroke. Ayon sa pulisya, nag-message ang suspect sa biktimang senior citizen nang mag-post siya sa Facebook na humihingi ng tulong para maipaopera ang asawa. Nangakuan niya ang suspect na tutulong sa pag-aayos ng mga dokumento sa ospital. At nang nasa hospital na, sunod-sunod na pong hiningan ng pera yung biktima para sa pambili ng mga gamot, bakal para sa nagagamitin para sa operasyon. Mayo pa lamang nagpapadala na ng pera ang biktima sa sospek. Nag-usap umano ang biktima at sospek na magpanggap na mag-ina para mapadali ang pagproseso ng mga dokumento sa ospital. Hiningan umano ng biktima ng ID ang sospek,
Pero sa halip na social worker ID, driver's license at postal ID ang naipakita ng sospek. Nalaman nila ito nung may nag-iikot na totoong social worker at nakausap ng biktima at doon na nagkaalamanan na ito pala na social worker ay peke. Ang totoong social worker ay may ID mga yan. Sa isang ospital sa Banawe Street, Barangay Lourdes, Quezon City, nasukol ang sospek. Ibabalik mo ba yung nakakuha mo sa kanila? Yes po. Magkano babalik mo? 100 po, 100 yun. Hindi po yun po yung umpisa na pag-uusap. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Red Tape Act at estafa. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Malapit nang sumadsad sa critical low level na 160 meters ang taas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, nasa 160.71 meters ang water level as of 8 a.m. kanina. Posibleng magpulong ngayong linggo ang ilang ahensya ng gobyerno kaugnay niyan. Binawasan na ang alokasyon ng tubig para sa power generation at irigasyon mula sa Angat Dam. Sa Angat Dam kumukuha ng water supply ang malaking bahagi ng Metro Manila at ilang karatig probinsya. Bumaba rin ang water levels sa San Roque, Pantabangan at Magat reservoirs ayon sa Pag-asa. Tumaas naman ang tubig sa Ipo, Binga at Caliraya habang walang pinagbago ang water level sa nakalipas na 24 oras sa Lamesa at Ambuclao reservoirs. Nagsagawa ng sabayang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon, kabilang po ang Iloilo, Cebu at Quezon City. Iisa ang panawagan nila, ikulong ang mga kurakot. Balitang hatid nina Darlene Kai at Jonathan Andal. Nagsimula ang White Ribbon March sa misa sa EDSA Shrine. Napuno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng 2 obispo at maraming pare. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na meron pa rin tumututol sa mga kawalanghiyaan nila. Katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalanghiyaan ng mga walanghiyang yan. Lahat ng sangkot! Dapat managot! Matapos ang misa, umusad na sa EDSA ang mga kasali sa marcha. Bitbit nila ang mga karatula ng kanilang panawagan at mga maskara ng katiwalian. Ayon sa organizers, nasa 3,000 ang nagmarcha mula EDSA Shrine hanggang People Power Monument. Nasakop nila ang isang linya ng EDSA northbound. Bata, matanda, pare, kongresista, estudyante, doktor, pati na mga rider, sama-sama sa panawagang sugpuin ang korupsyon, wakasan ang political dynasty at magkaroon na ng electoral reform. Yung aming lugar ay patuloy pa rin binabaha, kaya danas yung hirap dahil sa mga malawakang pangungurakot. Meron kaming binuo na doctors opposed to corruption. Alisin ang VAT sa lahat ng mga gamot. Lagi ko kasing iniisip yung future ng next generation. This is my way of helping them achieve their dream. Sama-sama ako kasi gusto kong mapakinggan yung mga hinaing nila. Sabi ni Bishop Bagaforo, ang kanilang programa ay bukas sa lahat ng kulay, kaya nga raw white ang kulay ng kanilang kampanya. Inimbitahan din daw nila ang iba't ibang relihiyon. May signature campaign din para sa People's Initiative na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Nasa White Plains Avenue sa Quezon City ang entablado kung saan isinagawa ang programa para sa White Ribbon March. Ang prayer rally na ito ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Evangelic, Protestante at mga Muslim, kasama ang ilang civil society organizations. Lumahok sila sa trilyon-peso march noong nakaraang taon at sa pagunita sa EDSA People Power Anniversary noong Pebrero, pero hindi nila sila kontento sa aksyon ng gobyerno para panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Mabagal ang pag-usad at parang dinidribble lamang, nandun ang ating pakiusap. Nandito na yung taong bayan. At ang maganda nito, ang panawagan namin bilang mga Pilipino, magkaisa tayo. Hindi sapat ang magdasal lamang para sa pagbabago. Kailangan din natin tumindig.
Base sa pag-aaral ng Social Watch, may katiwalian pa rin umano sa 2026 national budget dahil sa mga questionabling items na nakita nila. Natukoy namin ang humigit kumulang 319 billion na questionableng pondo sa mga infra projects. Dahil nabuking ang paggamit sa tinatawag na unprogrammed appropriations, mayroong mga flood control project na tila pinalitan lamang ang pangalan at ginawang farm-to-market roads. Nasa rally ang mga dating kongresista mula sa mga progresibong grupo gaya ni Lisa Masa, Franz Castro, Teddy Casino sa Turo Ocampo. Nandito rin si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero bawal magsalita ang mga politiko at opisyal ng gobyerno sa entablado ayon kay Bishop Efraim Tendero. Kami po ay naririto naniningil sa mga opisyalis ng pamahalaan anuman ang kanilang posisyon o partido na managot sa kanilang mga kilos at gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. Ang isang grupo ng kabataang ito bumiyahe raw ng 8 oras para lang lumahok dito sa White Ribbon March. Pinili nilang magsuot ng itim sa halip na puti. Hindi po kami maka-Duterte, hindi po pa kami maka-BBM. Nandito po kami para po sa mamamayan. Nandito po kami para iparamdam po sa lahat dito na wala po kaming kinakampihan o wala po kaming ini-idolize. Darlene Kai, Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, ipatutupad na po sa Miyerkules, July 1, ang ikalawang bahagi ng toll hike sa South Luzon Expressway at Star Tollway. Ayon sa Toll Regulatory Board, 11 pesos hanggang 32 pesos ang itataas ng toll sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba. Kaya ang bagong toll magiging 137 pesos para sa mga Class 1 vehicles, 274 pesos naman sa Class 2 at 411 pesos sa Class 3. 3 hanggang 9 pesos naman ang dagdag singil mula Calamba hanggang Santo Tomas. Magiging 37 pesos ang toll sa Class 1 vehicles, 74 pesos sa Class 2 at 111 pesos sa Class 3. Sa Section 1 naman ang Star Tollway o mula Santo Tomas hanggang Lipa, 64 hanggang 192 pesos ang bagong toll. Depende po yan sa klase ng sasakyan. 57 hanggang 171 pesos naman ang bagong toll sa Section 2 o mula Lipa hanggang Batangas City Exit. At 121 hanggang 363 pesos naman kung end-to-end o Santo Tomas hanggang Batangas City Exit. Huli ka ang pagbangga ng isang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa barangay Minante 2 sa Kawayan, Isabela. Nadamay sa insidente ang isang tricycle na tumaob matapos matamaan ng nabanggang motorsiklo. Ang motorsiklo naman ng nakabanggang rider tumama sa kasalubong na kotse. Ayon sa mga otoridad, 3 ang sugatan sa insidente na nakalabas na sa ospital. Nagkasundo na rin ang mga sangkot matapos magkausap-usap. Sugatan ng isang gas pump attendant sa Sampaloc, Maynila matapos mabato ng isang basag na bote. Ang may gawa niyan sa kanya, binatilyong 15 anyos. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Sa cellphone video na ito, kitang hinabol at inambaan ng isang lalaki ang pump attendant sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila noong Biyernes ng hapon. Hawak ng lalaki ang basag na bote. Maya-maya pa, inihagis niya ang basag na bote sa pump attendant bago sumabit sa jeep paalis. Natatakot eh. Wala pa raw 18. Tinamaan ng basag na bote ang pump attendant sa kanang braso. Kawawa yung gasoline boy. Nakita ko may sugat dito. Oo, bata pa yung bata pa yun, hindi mo basta-basta patulan dahil bata pa eh. Ang problema yung tigas eh, matigas ang gusto niya, siya pa yung tama eh. Ang sinakyan niya, balik-balik kaya po. Yun, tumakbo yan, galing yun, tumakbo. Ayon sa pump attendant, pinaalis niya ang binatilyo dahil nanggugulo umano sa gasolinahan. Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep, ninanakawan po niya. Nasaksiyan ito ng uploader ng video habang nagpapakarga sa gas station. Masyadong matapang yung bata eh. Talagang kahit kami, natakot kami. Talagang palaban na palaban siya eh. Ang last word na narinig ko sa kanya eh, parang kahit
saksaking kita, hindi ako makukulong. So nagulat ako. Kaya talagang binidyo ko na siya. Muntik rin daw madamay sa pambabato ng basag na bote ang kanyang asawa. Nitong Sabado, isinuko ng kanyang ina ang menor de edad na anak sa mga otoridad. Pinabulaanan ng Manila Police District ang sinabi ng binatilyo na hindi siya makukulong dahil menor de edad pa lang siya. Edad 15 ang lalaki ayon sa MPD. Hindi totoo na hindi ka pwedeng makulong base doon sa edad. Depende yun sa gravity ng offense. At pag nalaman na he acted with discernment o alam niya yung ginagawa niya, maaari siyang makulong. Pero hindi lang menor de edad na nagkasala ang makukulong kung paulit-ulit itong nangyayari. Meron tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag natin na responsible parenting in the city of Manila, kung saan yung mga minor na nai-involve sa paulit-ulit na insidente, no, nare-rescue o nai-involve sa anumang mga kaguluhan, yung pang-apat na beses, ang mananagot na rito yung magulang o yung guardian. Depende ito sa edad ng bata. Mas mababa yung edad ng bata, mas mataas yung penalty. Nasa kustodiya na ng Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ang binatilyo. Sasailalim siya sa reformation. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Bukod sa serye niyang Love Siargao, busy rin siya ngayon si Asia's multimedia star Alden Richards sa taping para sa upcoming Kapuso medical drama series na Code Grey. Kasama niya riyan si Andrea Torres na humihingi ng tips sa kapatid niyang doktor. Yan ang latest hatid ni Nelson Canlas. Dumaan man sa training, may mga hamon pa rin kinakaharap sina Alden Richards at Andrea Torres sa set ng kanilang upcoming medical drama series na Code Grey. Buti na lang, may kapatid na doktora si Andrea na napagtatanungan niya. Grabe yung mga medical terms talaga and dapat syempre accurate. So laging merong consultant on set na nag-check ng kilos namin, ng mga linya namin. So tinatawagan mo yung sister mo? Yes, tinatanong ko talaga sa kanya kung tama yung pag-pronounce ko, kung tama rin yung parang interpretation ko na magiging reaction ng doktor sa gantong sitwasyon. Nakakagaan din daw sa set ang bond ng cast. Nagiging comedy raw ang mga dramatic situations kapag hindi rumorolyo ang kamera. Para kaming barkada on set, to the point na nilalapitan na talaga kami na wag muna kayo magsama-sama. Kasi kailangan na nating i-shoot to kasi sobrang every time nagka-cut, kwentuhan agad, lokohan, tawanan. Mahirap gumawa ng isang proyekto na hindi ka komportable sa mga katrabaho mo and for some reason, iba-ibang flavor yung nabibigay ng mga actors na kasama ko dito. Nagpa-watch party naman si Alden sa pinagbibidahan niyang serye kasama si Nadine Lustre na Love Siargao. Collab yan ng GMA Network, View Philippines at Viva Communications. Yung deeper meaning of finding where home is. I think yun yung pwedeng masagot. Kailangan mo bang hanapin or parang i-pursue yung love kahit hindi na siya para sa'yo. Full support din si Alden sa mga kaibigan at nagpa-block screening ng pelikulang Home Along the Riles, The Reunion. This is one of the legacies, of course, of our King of Comedy na si Tito Dolphy. So this is for him. And of course, parang maibigay din natin yung tribute sa mga manonood natin. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA News. Umakyat sa halos 1,500 ang nasawi kasunod ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Ayon kay Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez, may mahigit 3,000 naman ang sugatan. Patuloy pa ang rescue operations kung saan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang rescuers na tumutulong. Kabilang sa mga nasagip ay isang babae at kanyang 9 na buwang gulang na sanggol. Nailigtas din ang isang lalaking 11 taong gulang na naipit sa ilalim ng mga guho. Libo-libo pa ang hinahanap ng mga rescuer. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinagbigyan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng prosecution team na i-freeze ang perang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto siya noong March 2025.
Inatasan din ng Trial Chamber 3 ang ICC Registry na magbigay ng listahan ng mga gamit na nakuha sa dating Pangulo ng arestuhin. Ang desisyon na yan ay nakapaloob sa sagot ng defense team na isinapubliko ng ICC noong Biyernes. Hindi tinukoy kung magkano ang perang nakuha kay Duterte. Ayon pa sa defense team, gusto rin ng prosecution team na ma-access ang mga gamit na dala ng dating Pangulo na ngayon nasa kustudiya ng ICC Registry. Tinawag yan na fishing expedition ng defense team at hindi raw dapat pagbigyan dahil walang basihan. Ipinunto rin ng defense team ni Duterte na walang epekto sa kasong crimes against humanity ang pag-freeze ng Trial Chamber 3 sa perang nakuha sa dating Pangulo. Ipinagbabawal ng magdala at gumamit ng cellphone ng mga estudyante ng public schools sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad yan ng lokal na pamahalaan kasunod ng karahasan sa mga paaralan na kinasangkutan ng mga minor de edad na mag-aaral. Ayon kay Dumanhog Mayor Efren Gica, oras na mahulihan ng cellphone ng isang bata sa eskwelahan, kukumpiskahin ito at ibabalik lang sa katapusan ng school year. Kung hindi raw sang-ayon ng mga magulang sa ban, maaari raw ilipat ng eskwelahan sa ibang bayan ang kanilang mga anak. Bukod sa cellphone ban, hihigpitan din daw ng Dumanhog LGU ang inspeksyon sa mga estudyante at guro papasok ng eskwelahan. Krisis sa langis at problema sa transportasyon ang ilan sa mga paksa ng Live AIDS 36. Let There Be Laughs ng student organization sa University of the Philippines, diliman na UP sa Mascom. Kabilang din ang mga away politika, reclamation sa Manila Bay at kontrol ng ilang makapangyarihang pamilya sa mga negosyo. Sa mga idinaan sa pagkanta, pagsayaw at pagpapatawa. Ayon sa direktor ng Live AIDS 36 na si Deo Divina Gracia, ang kanilang show ay isang paraan ng aktivismo at pagpapahayag ng saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa. Anong Pinoy fried delicacy ang bet mo? Lumpia o empanada? E paano kung may 2-in-1 version niyan? Yan ang lumpianada ng mag-asawang Ms. at Rick Ortonio na ngayon patok na produkto sa California sa Amerika. Sabi nga, pinipilahan at binabalikan. As True Blue Ilocanos, una nilang itininda roon ang vegan longganisa. At nang sumikat ang Ilocos Empanada, hindi sila nagpahuli at gumawa ng version nila with the twist. Same ingredients lang naman, kabilang ang homemade nilang longganisa. Ang kaibahan lang, hindi gawa sa rice flour o pambalot nila, kundi lumpia wrapper, kaya garantisado ang crispy goodness. 11 ang patay sa pagbagsak ng eroplano sa Tomblaine, France. Kabilang po sa mga nasawi ay ang piloto ng eroplano, 5 trainee parachutists at 5 instructors. Base sa report, bumagsak ang eroplano ilang sandali matapos mag-take off ito mula sa paliparan. Ang nasabing aircraft ay gamit ng parachuting school. Nirerespeto raw ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng PNP-CIDG na ireklamo ng Anti-Hazing Act ang 11 staff ng kanilang men's basketball team, kabilang ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Ang reklamo ay kaugnay sa pagkamatay ng basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng kanilang team building activity sa Dipocalao, Aurora. Ayon sa Ateneo, patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga investigasyon ng mga otoridad. Kumpiyansa raw silang patas at buong masusuri ang katotohanan tungkol sa insidente at idadaan sa tamang proseso. Magpapatuloy raw ang universidad sa pagsuporta sa pamilya ng mga sangkot sa insidente at sa pangangalaga sa kanilang estudyante at komunidad. Titiyakin daw nilang hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Mahigit 4,000 senior citizens sa San Juan ang nakatanggap ng libreng bigas mula sa gobyerno. Pinangunahan po ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi niyan. 10 kilong bigas ang natanggap ng kada recipient. Sa kabuuan, halos 9,000 senior citizen ang beneficiaries ng libreng bigas sa lungsod. Nabigyan din po ng libreng bigas ang mga beneficiaries sa ilang lugar sa Maynila at Quezon City. Layo ng programa na maipakita ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan sa gobyerno para sa food security ng mga nasa vulnerable sector. Patay sa pananambang ang isang Muslim religious teacher o Islamic ustad sa Zamboanga City.
Ayon sa pulisya, pauwi na sakay ng motorsiklo ang biktima at minor de edad niyang angkas ng barilin ng riding in tandem. Patay ang guro habang sugatan ang kanyang kasama. Agad tumakas sa mga namaril. Na-recover sa crime scene ang 8 basyo ng bala ng 9mm na baril. Patuloy ang investigasyon sa krimen at ang pagtugis sa mga gunman. Patay ang isang lalaki matapos tagain ng nakaalitan niyang kapwa magsasaka sa Naga, Camarines Sur. Nadiskubre ang bangkay ng 59 anyos na biktima sa palayan sa barangay Pacol. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagtalo ang dalawa dahil sa patubig sa kani-kanilang palayan. Naaresto kalaunan ng tumakas na suspect. Na-recover sa kanyang bolo na ginamit sa pananaga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect na nahaharap sa kaukulang reklamo. Tumanggi magbigay ng pahayag ang parehong kampo. Dahil sa grand support ng fans, may grand thank you rin ang cast ng The Secrets of Hotel 88. Featured sa mall show sina Sparkle star Vince Maristella, Josh Ford, AZ Martinez at Dustin Yu. Kanya-kanya sila ng pakilig performance. Gayon din ang kapamilya stars na bumuo sa mystery drama series. Proud moments at mixed emotions daw ang cast para sa kanilang pinaghirapang serye. Napapanood sina Vince at AZ sa View original series na Love Siargao. Kasama rin si Vince sa cast ng comedy series na Delivery Boy na pagbibidahan naman ni Will Ashley. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.